Hello mga amigo, miga, guwapo, guwapa. Salamat Panginoon. At syempre sa aking Holy Spirit, nandito ako sa pahayag 12. Sana makinig kayo. At saka yung kulay green na square. Makinig sana kayo, no? Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, siya'y napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito'y isilang. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya upang malagaan siya roon sa loob ng 1,260 days, araw. Pagkaraan nito'y sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon, kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalayas nila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit sa nagsasabing dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa bilang hari. Pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nanghinayang sa kanilang buhay, kaya't magalak kayo kalangitan at lahat ng naninirahan dyan. Subalit, kalagim-lagim ang daranasin ninyo lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak ng malaking agila upang makalipad patungo sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3 taon at kalahati upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Dahil dito, ang ahas ay nagbuga ng tubig na animoy ilog upang tangayin ang babae. Datapat, bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na ibinuga ng dragon, kaya't naligtas ang babae. Sa galit ng dragon, binalingan nito ang nalalabing lahi ng babae upang digmain ito, ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nanatiling tapat sa katotohanang inihayag ni Jesus, at lumayo sa dalampasigan ang dragon. Amen po. Salamat ulit sa Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Nag-react siya dito sa ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Doon, react doon sa 11, sa 10.
at umuusig sa araw at gabi sa mga kapatid natin. Salamat po kung kayo nakikinig, mga gwapo, gwapa, migo-miga, kapayapaan, habag at katarungan at sumasa atin nawa ang Panginoon sa ating mga buhay araw-araw. Huwag tayong makalimot manalangin. God bless.